Kunin naman natin ang reaksyon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa anunsyong ito na breaking news po na si US President Donald Trump ay papataw ng karagdagang taripa sa mga exports ng Pilipinas sa US. Okay, Mr. Brian Ang, marami pong salamat. Yes, sir. Vice President for Trade and Industry of the PCCI. Ano pong inyong reaksyon sa dagdag na 12.5% tariff ni Trump sa Philippine exports? Unang-una, Corina, napakasakit ito na balita. Dahil sa paggising natin, nalaman natin na madadagdagan ang taxes sa ating mga exporter. Alam natin yung mga problemang hinaharap ng ating exporter. Nagtaas ng wage hike ang ating gobyerno ng 85 pesos. Tapos nagising din tayo today na ang presyo ng crudo sa merkado ay nagtaas to over $100. So kung papatawan pa tayo ng 12.5% na tariff ng Amerika, lalong mahihirapan ang ating mga exporter. Ayun. In simpler terms, sir, para maintindihan ng lahat ng nanonood, ang ibig sabihin po nito ay ano sa ordinaryong mamamayan? Mas mahal na magnegosyo para sa ating mga exporter, lalo na yung mga labor-intensive manufacturers. Halimbawa, yung garments, footwear, furniture. Kasi marami sa kanila, ang merkado nila ay ang mga namimili sa Amerika. Kung papatawan mo ng dagdag na buwis, mas mahal ang pagbenta ng made in the Philippines na produkto sa Amerika. Hihina ngayon ang demand para sa ating mga Philippine-made exports. Ayun. Ako, so baka ang ibig nyo sabihin, baka ang Amerika bumili na lamang sa ibang bansa kasi mas mura na. Tama po yun. Ang gustong gawin ng Amerika is bumili sa mga bansa na kinaklasify niya na hindi gumagamit ng forced labor. For some reason, nalagay ang Pilipinas dito sa category na forced labor economy. In the first place, Sir Brian, this is Willard Cheng, sir. Hi, Willard. Hi, oo. In the first place, meron pa bang forced labor dito sa bansa? I myself and the Philippine export have not heard any documented incident of forced labor dito sa bansa. That is why ang DTI natin has been working day and night para makuha itong exemption. So ano po Ang only reason na nakikita ko is maaaring may raw materials tayo na ginagamit sa manufacturing na nanggaling sa forced labor. Halimbawa, galing sa China, yung thread na ginamit mo sa garment or yung zipper na ginamit mo na binili mo sa China na kilalang may forced labor, pine-penalize pa rin tayo ng Amerika dito. Is there a possibility? Do you have a line for grievance or hindi ba't dapat lang patunayan din lang muna at ipaliwanag? Yes, masyadong minadali po itong, para sa amin masyadong minadali ng Amerika, yung US Trade Representative, na patawan ang Pilipinas nitong forced labor economy. Opo. Tingnan niyo po, kakabisita lang nung Secretary of State Marco Rubio sa Pilipinas and pinupush niya yung additional American investments dito sa atin. At kakatapos lang nung high-level phone call between our President Marcos at the President Trump tungkol sa West Philippine Sea. Bakit biglang after all of these two high-level diplomatic events, magkakaroon ng ganitong decision na napaka-negative para sa ekonomiya ng Pilipinas, who has been a strong and loyal ally ng Amerika? So kumbaga lihis ito sa SOP, no? Do you have any... Malaking disconnect po ito. Right. Do you have any suspicions or theories aside from the absence? Halimbawa po, talagang wala namang napapatunayan na forced labor na nangyayari sa Pilipinas. What could the other possibilities or reasons be? I cannot see any reason kung bakit minadali ng American Trade Representative itong desisyon na ito.
In fact, ang ating gobyerno gumawa pa ng joint administrative order, yung DOF at DTI, para magkaroon ng forced labor investigation. Dapat normally, kung alay ka talaga, aantayin mo yung resulta nitong investigation bago ka mag-decide kung ang bansang Pilipinas ba ay merong forced labor o wala. Okay, so Pero hindi na nila inantay. Nagdesisyon na sila kagabi, kahit na sinasabi ng DTI, meron pa kaming ongoing investigation na multi-agency. ano po ang inyong reaksyon doon sa sinasabi kanina ng ni Bayan Representative si Canato? Ano po, sabi niya, iniipit tayo. Siguro dahil may kailangan sila sa atin or something like that. Sa palagay po ba ninyo, posible yun? We can always speculate na may hinihingi ang Amerika sa atin na hindi binibigay. Pero hindi po tayo part ng negotiations na yan. Kaya hindi ko po masasabi yan point blank. Okay. So, are we appealing? Will the DTI come Yes, in? of course. The exporters and the MSMEs and the manufacturers are all appealing to the United States. And through our DTI, about this U.S. tariff, that we should be exempted from it, being such a loyal ally. Okay. Sige And po. considering Opo. all the headwinds that we are facing, this is the last thing we want to hear. Oo. Maraming salamat po sa inyong oras, sir. Philippine Chamber of Commerce and Industry VP for Trade and Industry, Brian Ang. Salamat din, Willard, and salamat, Corina. Naku, ano ba yan? Bakit parang puro masamang balita tayo ngayong araw? Paggising natin nga. Tama, Oo. Sir Brian. Oo. Hindi ba? Tumaas ang crudo, presyo ng crudo, meron ulit na panibagong tariff. Oo Ako nga. magiging busy sigurado si Ambassador Babe Romualdez. Palagay ko, Oo. pwede natin siya makausap, ano?